Jesus, your name is power, your name is power, your name is healing, oh, your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is power, your name is healing, your name is Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows. Good morning po, Nay Winnie. Ano oras na? Start po tayo ng 6 a.m. Ayan. Pero pa po tayo sa minuto. Pastora Pe, magandang maga po. And hallelujah. Winnie Mercado, magandang maga po. For the Lord God Almighty reigns. Nanay Gory. Ayan, kita ko dito. Okay, it's 6 a.m. na po. Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po ulit. At ngayon pong araw na ng Friday, October 28, 2025. Day is 6 a.m. Ngayon pong araw na ito ay tayo po ay muli dadako sa ating daily devotion, sa ating God's morning. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang John 8 verse 32. At ito po ay pamagatan nating Breaking Chains, How God's Truth Set Us Free. At dito po sa ating pag-aaralan ngayon, tayo po ay muli tayo ay dadako at tayo sasamahan ng aking partner para po basahin ng talata at pangunahan po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Dito sa ating devotion, tayo po ay sasamahan po unahan niya na pananalangin at pagbabasa ng talata ito. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa John 8 verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Hallelujah, Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoon, naming Ama, hallelujah, Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ang bawat isa po na nakakarinig ng iyong mga salita, ay binigyan niyo pa ng pagkakataon, O Lord, ngayong maghapon, upang i-align ang kanilang buhay, ang aming buhay sa iyong presensya, Panginoon. Ngayong umagang ito, Panginoon, muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita, nawa samahan kami ng iyong banal na Espiritu, nang sa ganon na ito ay aming matutunan, tumimo sa aming puso at isipan, nang sa ganon makalaya kami sa mga dati naming gawa, Panginoon. Maraming salamat sa pag-guide mo sa amin, Lord. Ikaw ang magmaneho ng buhay ng bawat isa sa amin ngayong maghapon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin at sa aming mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga nagkagawang kasalanan. At nawa, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon, upang mas lalo matuklasan pa ang presensya mo, O Lord.
Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapatid, isang mapagpalang umaga muli. At dito po sa ating talakayan, sabi nga doon sa, ito very popular, no? Sabi, and you will know the truth, and the truth will set you free, no? At dito po sa paksa ngayon natin ay, ano nga ba itong sinasabi sa atin ng talatang ito? Ano nga ba itong kalayaang ito? No? Minsan nakakapagod po ang mabuhay sa mundo na puno ng peke, no? Peking kaibigan, peking, maraming klaseng peke, no? Ano nga ba ito? Yung tipong kahit anong gawin mo, parang sabi nga ay may kadena, no? May kadena pa rin sa buhay mo, no? Yung guilt sa nakaraan, pwedeng sabihin natin addiction, pwedeng sabihin natin takot, o pwedeng kahihiyan, no? Yan yung mga pwedeng kadena ng buhay natin. Pero sabi nga ng ating Panginoong Hesus dito sa John 8 verse 32, no? May promise ng kalayaan para sa atin. Pero hindi ito basta positive thinking o self-help lang. Ang kalayaang ito po ay galing sa pagkilala sa katotohanan ng Diyos. At sabi nga, ang katotohanan yung mismo ay siya, ang ating Panginoon. Kaya nga, let's unpack this life-changing this verse. Life-changing verse na ito. Sabi nga, ayon dito sa context, narito ito habang, sabi nga ay nangyayari po yan, habang kausap po ng ating Panginoong Hesus ang mga Pariseo at ang mga Hudyo na naniniwalang, sabi nga nila ay malaya na sila dahil anak sila ni Abraham. Balikan lang po natin, sabi nga nila po doon, sabi doon sa verse 33, yung yugto na yan. Sige po, basahin po natin. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami alipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Yun po yung yugto na yun. Pero sinabi ng Panginoong Hesus doon sa verse 34. Sige po, sundan na po natin kagad. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Amen. So, doon po sinagot na ating Panginoon Diyos. Sabi, sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At kung ating i-internalize ito ngayon, kumusta nga ba tayo? Kaya nga po, dito, ang mga religious leaders na kausap ng ating Panginoong Jesucristo ay, sabi nga ay, sila mismo ay alipin ng pride, legalism, at pagkukunwari. Kaya, sabi nga po, ang kalayaan na ipinangako ng ating Panginoong Hesus ay freedom mula sa kasalanan. Hindi lang sa political o sabihin natin ay social oppression. Madalas na akala natin we are free or malaya tayo kasi nakakapag-desisyon tayo sa buhay. Kung gusto nating umupo, makakaupo tayo. Kung gusto natin tumayo, makakatayo tayo. Yan, kalayaan. Hindi ko ba? Pero, totoo ba yun? Kung ang puso mo'y hawak ng bitterness, kung ang puso mo ay hawak ng lust, o yung sabihin natin ay mga makamumundong, tawag nga ba doon? Makamundong mga gawain, yan, o takot, alipin ka pa rin. Ang sabi natin Panginoong Hesus, ang totoong malaya ay yung nakalaya na siya. Bakit? Kasi siya lang. Sabi nga ay masasabi lang natin kung talagang malaya siya ay may relasyon siya sa Panginoong Jesucristo. Kung malaya siya ay sinusunod niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kung malaya siya ay nananahan sa Kanya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tunghayan natin ito. Bakit?
Kasi siya lang ang nagbayad ng penalty ng kasalanan natin. Sabi nga sa atin sa Colossians 2 verse 14, Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. sabi nga, all things are right way. Kaya kung yung relasyon natin ay nakapaloob sa ating Panginoong Jesucristo, yan ang tunay na kalayaan. Hindi ka na kailangang magpaalipin sa condemnation, sa kaba, o sa kasalanan. Basta, kilalanin natin ating Panginoong Hesus. Paano ba natin nakikilala ang ating Panginoong Hesus? Sa Kanyang salita. Hindi pwedeng sabihin natin, may pastor ako. May umaattend ako kada linggo. Ang pagkilala sa ating Panginoon Diyos ay ang pamumuhay na lagi natin siyang kasama. Kaya nga po, kung talagang kilala natin ang ating Panginoon Diyos, walang pretension. At doon natin siyang tutay na mararanasan ng kalayaan. Kaya ito, pag-aralan natin. Ready na ba tayo dyan? Okay. Sabi nga ng ating pamagat, breaking chain, how God truth set us free. Ang sabi ng first word, makikilala ang katotohanan. You will know the truth. Ang makikilala ay sabi nga sa Greek word ay ginosko. Sabi natin ginosko. Ginosko. Ibig sabihin, hindi lang intellectual knowledge, kundi relational na pag-amin na ang ating Panginoong Jesucristo lang ang tagapagligtas. Wala nang iba. He's the only way. He's the only truth. Siya lang po yan. Hindi lang basta alam natin sa isip, parang ganun. Kilala mo yung Panginoong Hesus? Yes, kilala ko yung Panginoong Hesus. Pero ang tanong, gaano mo ba talaga siya kilala? Sinusunod mo ba yung gawain niya? Everything na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon Diyos ay everything na tinatawag nga yan, na Babylon yan. Anything na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Halimbawa, yung karir mo. Halimbawa, yung mga tao sa paligid mo na kaya hindi ka nakakalapit sa Panginoon Diyos ay dahil sa mga taong ito. Impluwensya ng mga taong ito. For example, yung mga impluwensya ng kaibigan. Halimbawa, alam mong nakagagawa ka ng kasalanan kung kasama mo yung mga taong ito. Paano mo ito iniiwasan? Kung sabi nga, you cannot serve two masters. Pagka sinasamahan mo sila, ibig sabihin lumalayo ka sa Panginoon. Kasi gumagawa ka ng kasalanan. Kung ikaw ay nandoon, ibig sabihin, ikaw ay nakatali. Parang katulad na nandoon yung chain na yan, yung mga tanika lang yan. Nakatali sa kasalanan, nakatali sa baluktot na kalalagayan. Kaya nga po sabi, di ba? Hindi lang basta sa isip yan. Ang katotohanan, pero personal na pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, di ba, ng John 14 verse 6? Sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan, ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya nga, siya ba yung dinadaanan natin? Bawat daan ba natin naka-align doon sa will ng Panginoon Diyos? Bawat dinadaanan ba natin nandoon sa katotohanan ng ating Panginoon Diyos? Sabi nga sa atin, ang Amplified Version na binasa natin kanina, truth
No? Ibig sabihin, regarding salvation. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi sa relihiyon o gawa, kundi sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa atin na Acts chapter 4, verse 12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao na sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. So sa Kanya lamang po, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin na ibig sabihin po sa pagkilalang ito ay, sabi nga, minsan, meron tayong misconception yan na parang ibig ba sabihin na pagkilala natin ang Panginoong Hesus ay okay lang na hindi na tayo sumunod sa mga utos, di ba? Minsan may nakikita tayo, bakit sinabi niya born again siya o nakakilala na siya sa Panginoon, pero bakit patuloy pa rin siya sa pagkakasala? Kaya parang minsan naiisip natin, okay lang ba na kahit hindi na sumunod sa mga utos ng Diyos o magbago, kasi kilala mo na naman ang ating Panginoong Hesus eh. Parang kakilala mo lang, nakabatian, Lord Jesus Christ. Parang ganun. Pero nananatili ka pa rin sa kasalanan. Nananatili ka pa rin sa katamaran. Nananatili ka pa rin sa hindi pagsunod. For example, di ba, kung kilala mo talaga ang Panginoong Hesus, attend ka ng Bible study. Kung hindi ka, sabi nga, kung hindi pitch yung iyong Bible study dun sa church, pwede kang magpa-reschedule ng pitch sa schedule mo. Hindi kailanman magiging dahilan yung paglayo natin sa Panginoon. Kasi kailangan nating makilala siya. Kasi kilala niya tayo. Pero tanong, kilala ba natin talaga siya? O katanguan lang? Kasi maraming level ng pagkakilala. Kasi di ba, pagka tayo mga Pilipino di ba? Minsan, meron tayong katanguan lang dyan. Alam yung katanguan? Yung hindi mo naman siya talaga kilala. Parang, "Woy, kumusta?" Pag tinanong mo, sino yun? Ewan ko, basta kabatian ko yan dyan. Pero akala mo, kakilala mo. Tama, kakilala mo. Pero hindi mo talaga kilala kung ano yung personal na buhay niya, sino siya. Parang ganun tayo sa Panginoon minsan Na parang katanguan lang natin si Lord. Lord, hi. Sunday ulit, kita tayo. Pero hindi natin talaga siya kilala. Bakit? Tunay na makikilala natin ng Panginoon Diyos kung kung umattend ka ng Bible study. Kung ginagamit mo ang salita niya sa mga taong nakakalubilo mo. Sa panahon ng problema nila, naibabahagi mo siya. Doon natin siya nakikilala. Kaya nga sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo sa akin, sa pinakaaba sa aking kapwa, yun ang ginawa mo sa akin. Sabi ng Panginoon, wag na wag natin kakalimutan ang mga pagtitipon. Sabi ng Hebrews. Kaya nga, okay lang ba yun? Na masabi natin na kakilala ko naman si God. Kaya doon nakita natin ano yung level. Again, hindi po. Ang pagkilala sa ating Panginoong Hesus o sa ating Lord Jesus Christ ay hindi lisensya para baliwalain natin ang mga utos ng Diyos o manatili tayo sa dating buhay. Sa totoo lang, ang tunay na pagkilala sa ating Panginoong Hesus ay nagbubunga ng pagbabago sa buhay at pagnanais na sumunod sa Kanya. Kasi kung talagang binago ka na ng Panginoong Hesus, kung kilala mo na talaga ang Panginoong Hesus, susundin mo na kung ano yung sinasabi ng Panginoong Diyos, kung ano yung sinasabi ng Biblia. Sabi nga na ating Panginoong Hesus sa John 14 verse 15, di ba? Sabi niya doon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Sabi niya doon, if you love me, you will obey my commandments. Hindi na po nasabi ng Panginoon. Sinusunod natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi katanguan lang. Ibig sabihin, talagang sinasaliksik natin ang kanyang mga utos at isinasabuhay natin. Sabi niya doon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Utos ng ating Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin natin sa Kanya, o sabi nga, parang ibig sabihin natin dito ay parang nagiging natural sa atin, no? Na tayo ay matulak na sundin ang Kanyang mga turo. Kapag tinanggap natin ating Panginoong Hesus,
O, binibigyan tayo niya ng kalakasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay sa sarili natin. Hindi na sariling desisyon natin, kundi kung ano yung sinasabi ng Biblia na tumutulong sa atin na magbago at mamuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Galatians 5, verse 16 hanggang 25. Sige, agad na tayo. 16. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. 17. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. 18. Pinapatnubayan kayo ng Espiritu. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. 19. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. 21. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang mga katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. 24. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. 25. Kung ang Espiritu ay nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Hey, sabi nga po, no? Makakalaya lamang tayo kung ang naghahari na sa atin ay ang Espiritu na ibinigay sa atin ating Panginoon Diyos. Hindi natin kayang sumunod sa Diyos sa sarili lang natin lakas. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, posible po ito. Sabi nga, kaya nga, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, tinawag tayong mga bagong nilalang o born again. Sabi nga, di ba, sa 2 Corinthians 5 verse 17? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Amen. So, ang tunay na pagkilala sa ating Panginoong Hesus ay nagre-resulta sa pagiging bagong nilalang. At wala na yung kadena na yun na sinasabi doon. Nakalaya na tayo. May bagong puso, may bagong kaisipan, at bagong pagnanais na sundin ng Diyos. Kaya nga, doon natin nakikilala ang tunay na Kristiyano. Yung kanyang pagnanais na sundin ng Diyos. Na kahit niisip natin, hindi tayo karapat-dapat, no? Parang nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, pero talagang pinaglalabanan natin ito. Sabi nga doon sa Galatians 5, no? May labanan doon. There is no spiritual warfare. Hindi tayo naging mabuti dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa pagsunod natin sa banal na Espiritu. Kaya kung nakagawa tayo ng kasalanan, immediately, humingi tayo ng patawad sa Panginoon. We repent. And we ask, Lord, paano ko ito mapagtatagumpayan? Yun ang sign ng pagiging isang Kristiyano. Ang pagnanais na sundin ang Diyos. Sabi nga sa atin ng James chapter 2, verse 14 hanggang 26. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? 15. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at makain. 16. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakalusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot iyon sa kanya? 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. 18. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako.
Ipinapakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, at ipinapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. 19. Sumasampalataya ka ba na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. 20. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? 21. Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? 22. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at ang mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. 23. Natupad ang sinabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. 24. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. 25. Gayon din si Rahab, ang babaeng bayaran, tinutuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Amen. Napaka self-explanatory na po nun, no? Kung ano ang tunay na kalayaan ng pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Sabi nga po doon, ibig sabihin, kung sinasabi nating naniniwala tayo sa ating Panginoong Sus, pero wala tayong pagbabago sa ating buhay, maaaring hindi tunay ang ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Bilang patunay na tayo'y tunay na kumikilala sa ating Panginoon Diyos. Ang pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos ay hindi excuse. O yung sabi nga, pagkakilala natin ito ay hindi excuse para magpatuloy tayo sa kasalanan. Kundi kapangyarihan para magbago at mamuhay ng nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Ang tunay na kalayaan na sinasabi dito sa John 8:32 ay hindi lang freedom mula sa kaparusahan ng kasalanan, kundi freedom mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Kaya nga sinabi ito sa susunod na talata, katotohanan ang magpapalaya. Truth will set you free. At katulad ng ating mga binasa, kung ating nanamnamin ang bawat salita na nagbibigay sa atin ng kalayaan upang sundin natin. Parang sabi nga, susundin ba natin ang Diyos o susundin natin yung hilig ng laman? Kaya nga sabi doon, di ba? Sa Galatians 5, nagtatalo yan eh. Nagtatalo siya. Ano ba yung susundin mo? Sunod ba ako sa Espiritu? Attend ba ako ng Bible study? Attend ba ako ng church? Susundin ko ba yung Panginoon? Kaya nga po, sabi nga, ang kalayaan dito ay freedom sa penalty ng kasalanan. From the penalty of sin. Dahil sa kasalanan, lahat tayo ay alipin ng guilt, takot, at kaparusahan. Sabi nga sa atin yung Romans 6:23, di ba? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life through Jesus Christ. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero hindi natapos doon. Ang kasalanan, no? Sa pamamagitan na, kasi lahat tayo makasalanan. Pero dahil tinanggap natin at sinusundan natin ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng daan, nagkaroon tayo ng pag-asa.
Kaya nga sa buhay natin ito, ang buhay natin is a process. Hindi nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, okay na tayo. Ang kasalanan nandyan pa rin. Pero kung hindi natin ibababad yung sarili natin sa ating Panginoon Diyos, mahihila tayo nito. Kaya nga ating Panginoon Hesus sa kanyang kamatayan, binayaran niya ang penalty na yun. Sabi nga, di ba, sa 1 Peter 2 verse 24, Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen. Nagbayad sala yung sugat ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga hindi siya lisensya para magpatuloy tayo sa kasalanan. Magpatuloy tayo sa katamaran na huwag lumapit sa Kanya. Ito yung dahilan kung bakit tayo umaattend ng Bible study. Ito yung dahilan kung bakit pinipili nating mabuti. Ito yung dahilan sa Kanyang krus kung bakit ngayon pinipilit natin na hindi na natin magawa ang mga kasalanan. Ito yung dahilan kung paano natin hinahanap, paano natin mapagtatagumpayan ang kasalanan, ang kakulangan, katamaran sa ating buhay. Katamaran na magsaliksik ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, available na yan. Ibinibigay na ng Panginoon Diyos ang daan. No? Sabi sa pamamagitan ng mga gawain sa church. Yun yung makatutulong sa atin. Bible study. Ngayon, online na nga lang ang Bible study. Hindi mo na kinakailangan umattend sa church. Pipindutin mo na lang. Nasa yung pagbabasa, minsan mahirap unawain. Hindi natin maintindihan. Pero pag umattend tayo ng Bible study, doon natin naiintindihan. Hindi po nagkulang ang Diyos. Kaya nga sa buhay natin, minsan nasisisi natin ng Diyos. Bakit? Kasi sa kakulangan ng ating panahon sa Kanya. Sa kakulangan ng pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi sa kakulangan niya sa ating buhay. Kung bakit nagiging question sa atin kapag tayo nagkakasakit, kapag tayo nagkakaroon ng problema, ang presensya ng Diyos ay dahil sa hindi natin talaga siya kilala. At yun yung kalayaan na gusto ng Panginoon. Kaya nga doon sa sumunod na talata, will set free. Kalayaan. Freedom. Ayon nga po sa mga theologians, mga born again theologians, ang tunay na kalayaan ay hindi freedom para gumawa ng gusto mo, kundi freedom mula sa kasalanan at para sa Diyos. Tungayan natin yung Galatians 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Remember, sabi niya doon, magpakatatag tayo. Pinalaya na tayo dahil kay Kristo. Malaya na tayo. Malaya tayo makalapit sa Panginoon Diyos. Malaya tayong humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo. Pero hindi ito yung lisensya. Para ulitin ko, para maging tamad tayo, para mamuhay tayo, patuloy tayo mamuhay sa kasalanan. Halimbawa, nung nakilala natin ating Panginoong Hesus, no? Sabi nga na hindi ka naalipin sa bisyo, hindi ka naalipin sa kasalanan o condemnation. Ano yung minsan halimbawa niya, no? Yung sinisisi kaya ako pinarurusahan ng Panginoon. Kasi may kasalanan pa ako eh. Then that's condemnation. Ang katotohanan nun, kaya mo na nararanasan yung parusa niyan because your wrong choice. Pinili mo na mapahama ka talaga. Kasi binabalaan ka na ng Panginoon eh. Huwag mo nang gawin yan. Pero sunod ka pa rin. Ngayon, ikukondem mo yung sarili mo.
Hindi ka tunay na malaya. Kaya katulad ng ating Panginoong Hesus, kung paano niya ito ni-represent doon sa mga Pariseo at mga Hudyo. Na sinabi nila, hindi kami malaya kasi kami ay sa lipi ni Abraham. Pero ang kalayaan tinutukoy doon ng Panginoon. Yung pride, yung pamumuhay sa kasalanan, o sabi nga natin yan, yung Babylon, o sa Hebrew word na yan is meaning, anumang bagay na naglalayo sa'yo sa Diyos, Babylon po yan. Tanikala, na pagdating ng panahon, yan po'y wawasakin ng Diyos. Kaya nga hindi tayo makatataka sa ating Panginoon Diyos. Kung tunay ba tayong malaya? Ano nga ba ang impact nito sa ating buhay? Paano ito makatulong sa atin? Kailangan po natin ang truth encounter sa ating Panginoong Hesus. Hindi sapat ang reliyosong routine. Kailangan po natin siyang makilala ng personal. Sabi nga sa atin ng John 17 verse 3. 17. John 17 verse 3. Dali po. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makikilala ni Hesukristo ay iyong sinugo. Amen. So yun po yun. Anong pagkilala? Kaya nga, saan nga ba tayo sinusugo ng Panginoon Diyos? Saan nga ba tayo dinadala? Ang freedom ay regalo. Hindi natin kailangang ipaghirapan o i-earn. Kaya nga po, dito tinapos ng ating Panginoong Hesus ang lahat sa krus. Kung sinabi niya itong tetelestai, it is finished. John 19, di ba? Kaya nga, kailangan nating tanggapin ang pananampalatayang ito. Ang pananampalatayang hindi natin kaya ipag-ibang. Kaya nga makikita natin yung tunay na nanampalataya. Sila yung nagpapatuloy. Kaya nga sinabi rin ng Panginoon, di ba? Yung mga nauna, siyang nahuli, at nahuli, siya yung nauna. Ito yung nagpapatungkol sa mga taong nagpapatuloy. Nagpapatuloy sa pagsaliksik, sa pagkilala sa ating Panginoong Hesus. At yan ang tunay na kalayaan. At yan ang tunay na mga taong ligtas. Sabi nga, di ba? Ephesians 2 verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi lamang sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Amen. Kaya tayo kaya ipagmalaki sa Panginoon. Kailangan po nating manatili sa salita ng Diyos. Sabi nga sa atin ating Panginoong Hesus doon sa John 8 verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Yun yung mga tunay na alagad ng Panginoon. Yung sumusunod sa Kanyang salita. Hindi katanguan lang. Yeah? Yung kilala mo lang si Diyos, kilala mo lang yung Panginoon Diyos. Ibig sabihin, tumanggap ka lang sa Panginoon Diyos, after nun, wala na. Yung pag tinanong mo yung isang mananampalataya, kumusta ang Christian life mo? Ano ba paano mo ba ginagampanan ang pagiging Kristiyano mo? Kumusta ang prayer life mo? Kumusta ang life group mo? O yung mga Bible study group mo. O yung Bible study life mo. Kumusta yung quiet time mo? Kumusta yung relasyon mo sa Panginoon Diyos?
Sabi ng Panginoon, kung tayo ay mamamalagi sa kanyang salita. Ang kalayaan ay hindi one-time event. Kailangan nating magbabad sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo araw-araw. Ano nga ba ang mga kadena na hinahatak mo ngayon? Takot? Kasalanan? Pagkukumpara? Alamin natin. Dahil si Jesus ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kung kilala natin ang ating Panginoong Jesus, na siyang tunay na ating Panginoon tagapagligtas, wala nang condemnation. Sabi nga, malaya ka na. Free ka na. Kaya mga kapatid, maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Lagi natin siya kausapin. Panginoon, pakita mo ang sarili mo. Pakita mo ang sarili mo sa akin. Bawat verse, bawat talata. Gusto kong maranasan ang kalayaang ibinibigay mo. Ito po ang makapagpapalaya sa atin. At kung pagkatapos ng ating devotion na ito, gusto mo pang labis na malaman, makilala ang Panginoon Diyos, you can PM us. Usap po tayo. Pag-usapan natin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa akin po pagtatapos, kaya tandaan po natin, ang pagkilala natin sa ating Panginoong Jesus ay hindi free pass para magpatuloy sa kasalanan. Sa kabaligtaran, ito ang simula ng totoo at tapang na paglaya. Si Jesus, hindi lang nag-aalis ng penalty ng kasalanan natin, kundi binibigyan niya tayo ng kapangyarihan para talikuran ito. Sabi nga sa Romans 6 verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. That is the mercy of God. That is the grace of God. Kaya kung nananatili pa rin tayo sa kadiliman ng bisyo, kasinungalingan, o pride, tanungin natin ang ating mga sarili. Tunay nga ba ang pagkilala ko sa Panginoon Diyos? Kung gusto mo sumunod sa Kanya, huwag kang matakot. Dahil hindi ito sa pamamagitan ng lakas natin, kundi sa Kanyang biyaya lamang. Kaya nga sabi niya doon sa 2 Corinthians 12 verse 9. Ganito ang Kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kung ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Kaya nga, kung sasaliksikin natin ating mga puso, mga kahinaan natin, maaaring yan ay maging opportunity natin para lalo nating makilala ang Diyos. Parang lalo tayong lumapit sa Panginoon Diyos. Sa mga karumihan, kasalanan natin, maaaring yan ay opportunity para magamit natin upang lumapit sa Panginoon Diyos. Hindi para lumayo sa Kanya. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus sa John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin.
Walang bunga kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Walang bunga kung hindi natin isinasa pamuhay. Kailangan nating mamalagi sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Habang nananatili tayo sa ating Panginoong Hesus, ang Kanyang Espiritu Santo ang gagawa ng pagbabago sa atin. Hindi perfecto, pero progressive. Ibig sabihin, umuusad. Kaya ngayon pa lang, sabihin natin, salamat Panginoon sa kalayaan. Sa kalayaang ibinigay mo sa amin. Tulungan mong hindi ito sayangin. Gusto kong lumakad sa iyong liwanag. Hindi para ipagmalaki, kundi para ipakilala na ikaw ang aking totoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa pagtatapos na ito, yakapin natin ang salita ng Panginoon Diyos. Walang kadena na hindi kayang wasakin ng ating Panginoong Hesus. Ganun po siya. Kamakapangyarihan, ganun po siya. Kalakas. Even death, napagtagumpayan niya ang lahat ng ito. Kaya mga kapatid, purihin natin Panginoon Diyos. Ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating Wednesday reflection. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa reflection ko naman. Ito pong natutunan natin ito sa talatang John 8:32. Ito po ay talata ni Jesus ito pong talatang ito ay nagtuturo ng malalim na aral tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan at tunay na kalayaan. Sa ating buhay, madalas tayong nakakadama ng pagkakagapos, gaya ng takot, pagkakasala, pagdududa o maging masamang bisyo. Subalit ayon kay Jesus, ang solusyon sa ating pagkilala sa katotohanan, hindi lamang katotohanan ng panlabas, kundi ang espiritual na katotohanan. Siya ang daan patungo sa ating Ama. Sabi nga po sa John 14, verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala po yung po mga sarili nating gawa, hindi po tayo makakapunta sa ating Panginoon kahit po tayo ay magpatayo pa ng pinakamalaking simbahan, pinakamalaking church, at magbigay tayo ng mga donasyon. Kung wala naman ang Panginoong Hesukristo sa iyo, ay hindi po kayo makakapunta sa langit. Paano po ba magkakaroon ng saysay itong ating napag-aralan sa ating pang-araw-araw na buhay, pamumuhay? Ito po ay sa pamamagitan ng katapatan sa sarili at sa iba. Kapag tayo tapat, nakakalaya tayo sa pagkukunwari at pagpapanggap. Halimbawa po sa pag-amin ng ating mga pagkakamali, ito ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating puso. Di po ba kapag tayo may nagawang kasalanan, tayo ay aligaga, hindi tayo mapakali, wala tayong kapayapaan sapagkat alam natin na meron tayong kasalanang nagawa. Pero kung ihihingi po natin ito ng kapatawaran sa ating Panginoon, tayo po ay makakalaya sa kasalanan na yon. Minsan po, yung mga kasalanan yan po yung nagdadala ng sakit sa atin. Yan po yung nagdadala ng stress. Ang stress po ang nagdadala ng sakit sa atin. Kaya po kung tayo ay hihingi ng kapatawaran sa ating kapwa, kung paano tayo nagkasala, ganun din sa ating Panginoon, tayo po ay makakalaya sa sitwasyon na meron tayo na siya nagiging dahilan kung bakit mabigat ang ating buhay. Ang pangalawa po ay ang pagkilala kay Kristo. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsunod dito ay nagbubukas ng ating kaisipan sa mga bagay na nagdudulot ng buhay na puno ng laya, hindi sa kasalanan, kundi sa pag-ibig at sa kabutihan. Pangatlo po, kalayaan sa espiritual. Ang kalayaan binanggit ni Jesus ay hindi tungkol sa pisikal na pagkaalipin, kundi sa pagiging malaya mula sa pagkabilanggo,
ng kasalanan at kamatayan. Huwag po tayong matakot humarap sa katotohanan kahit pa ito ay masakit. Sa huli, ito ay maghahatid sa iyo ng tunay na kapayapaan at kalayaan, ang kalayaang ibinibigay ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang tunay na kalayaan ay hindi ginagamit para sa kasakiman, kundi para maglingkod sa katotohanan at sa pag-ibig. Kung tayo po ay patuloy na mananahan sa presensya ng ating Panginoon, uma-attend sa mga Bible study, kagaya po ng mga ginagawa nating itong devotion, malalaman po natin ang katotohanan at yun po ang makakapagpalaya sa atin. Doon po tayo magkakaroon ng peace of mind. Yun po ang hindi mabibili ng kahit sinong mayaman dito sa mundo, ang peace of mind. At yan po ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Amen. So, purihin ang ating Panginoon Diyos at isang mapagpalang umaga sa atin ulit. Nawa, tayo ay napagpala ng salita na ating napag-aralan ngayon. At ngayon naman, sa ating pagpupatuloy, tayo dadako sa ating comment section. At ating basahin. Ang nandito po sa unahan ko ngayon sa comment section ay ang aking Kuya Chris, na tumatawa. Gandang balita, kasi ilang araw na daw na walang oxygen, Kaya purihin ng Panginoon Diyos, Kuya Chris, Yan. Kasama po natin mula po sa Bulaking Chaong, At ayan, huwag masyado magpagod, I-enjoy, kung ano yung na ginagawa ng Panginoon Diyos, God's morning. At pagbatiin na natin ang buong family dyan, ng Silang Artiliaga family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat dyan sa Bulaking Chaong. Nawa ay tayo ay Saturday in God's will, tayo ay kita-kita dyan para sa ating pagpapractice, Yan, at paglilinis na rin, At yan, sabi nga dito ni Naywini, nawa din po ay makakilala na din po si Jericho, Dean, ano pa ito? Dean Gian, Yana, Rafael, Gabriel Dalangin. Amen. So, patuloy lamang po tayo. Huwag po tayong manghinawa. Huwag susuko. Sabi nga, that is the key. Huwag tayong susuko. Hayaan natin. Hanggang nabubuhay tayo, gamitin natin yung buhay natin, upang magpatuloy sa mga taong ito. Hindi dahilan na hindi tayo effective, kundi ano ba yung effect ng ating Panginoon Diyos sa atin. Meaning to say, sa ating patuloy na paglilingkod, hayaan nating maapektuhan tayo ng Diyos, hindi na sa sitwasyon natin. Kahit na minsan natatakot tayo dahil sa kaligtasan ng mga taong ito pagdating ng panahon, pero manatili lang tayo at magtiwala sa Panginoon Diyos. Gawin lang natin yung best para sa atin, na makita natin at may pakilala sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga tayo natatakot dahil lalalaman natin yung katotohanan. Katulad ng topic natin ngayon, You will know the truth and the truth will set you free. That is breaking chain. How God's truth set us free. Hindi ibig sabihin yan, we are failure, Hindi pwede mag-fail ang Lord. Kaya nga nasa tao yan, kung pipiliin niya ang pagliligtas ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, yan. Okay, salamat sa kagalingan ni Kuya Chris. Yan. And then, kasama rin po natin, si Naywini Patual mula sa Villa Escudero, Yan sa inyong prayer request, Pagbati natin sa Patual family dyan sa Villa Escudero. At ganoon din kay Nanay Gori, Nanay Gloria dyan sa Bulaking Chaong, kasama rin natin. Yan, isang mapagpalang umaga sa mga dito kalakasan ni Ate Winnie, Marta, Pastora Pe, Nela, at ng lahat. Nga, nagkasakit daw si Ate Nela, Yan, sabi may sakit daw. So, pagaling ka, Ate Nela, At kalakasan sa'yo. At biyaya ng Panginoon. Kaya hindi raw naka-attend ng Bible study kahapon dahil may sakit, Pagaling po kayo. Yan, kasama rin natin from Makati, Ang ating sister babes, ang ating kapatid na ito, nakakatuwa kahapon, kasama rin namin ito sa Bible study. At ngayon, kasama pa rin natin, katulad ng mga kapatid natin, sila na Nanay Gori, Nanay Winnie,
Sabi nga dito ni Sister Babes, no, glorify your name, Lord Jesus Christ. Amen and amen. No? Kaya nga po, isang pagbati sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. No? At dito sa Bungoy, no, kasama rin natin si Tatay Victor at Nanay TC. Ano, sa Bungoy, Dolores. Tama po ba? Yan. O Chaong pa rin yun. Yan. Ano ho? Siya na ho. Hindi pa ho po pamilyar. No? Sa mga barangay dyan. Ano ho? Yan. At siyempre kasama rin po natin ngayong umagang ito. Ano ho? Yan. ang aking magandang nanay. No? Si Corazon Mercado. No? Getgano. Yan sa Santa Rosa, Santa Rosa, Laguna. Ano? Diyan, dito prayer request din ni Nanay Winnie para kay Irene Artillaga, kagalingan sa kanyang sakit. Amen. No? Diyan, kasama rin natin ang magandang lalaki. Yan, ang aking brother, si Brother Ian Artillaga. Yan. So, mapagpalang umaga sa iyo. Ingat-ingat sa pagmamaneho, no? On the way na mga ito, no? Sa pagmamaneho papunta dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan sa mga kapatid natin dyan sa BIR. God's morning sa iyo, kapatid dyan. At sino pa? Yan. Ito, merong comment dito. Sabi ni Sister Babes, kapag nasa Panginoon na tayo, marunong na tayong tumanggi. Ano? Amen. Na may pagpipigil na tayong gawin ang dating gawa dahil may takot na tayo sa Panginoon. Amen. Yan po yun. No? Yan. Kaya nga po yan, isang mapagpalang umaga ito. Pag-iingat sa lahat, sabi nga ni Nay Gori, no? Kay Pastor Eds, kay Kyle, kay Louie, Echo, Joseph, Jigs, kay sa lahat. No? Sama na natin dyan sila Sister Grace, no? Sila Brother Mike, sila Miko, sila Carl, no, lahat, no, sila Michelle, lahat, everything, no, baka hindi tayo matatapos pag banggitin natin lahat, ano. Pero yan, ay kasama rin pala natin si Sister Grace ngayon, no. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. Kumusta? Yan, kasama po natin ang Biray and Perez family, no. Kasama natin si Sister Grace, isang yan, nandito kasama po natin. Praise God. Yan, at pag-iingat mga kapatid, no, malayo ang iyong lakbayan, grabe, no, Bataan, no, Bataan to here, no, ingat, no, at layo ng very long drive yan, kapatid, kaya kailangan ng lakas, no, at patnubay syempre ng ating Panginoon Diyos. At yan, kasama rin natin ang, yan, ito, si Atinela, yan, kasama natin ngayong umaga, no, ang pagaling Atinela, yan, at pagbati natin sa Nonoso family, yan, isang pagbati, no, sa buong family. At yan, at kasama rin natin si Sister Alma Tatel, no, from Pila, Laguna, yan, ang ating mga kapatid dyan sa Tolirik, no, yan, sila Sister Alma Tatel, kasama dyan sa pangunguna ni Pastor Eds, Rona at mga kapatid dyan. No? Napakaganda ng gawain ngayon po dyan. No? At magpatuloy po isang nakakagalak at masarap pong pagmasdan, no? Ang ginagawa ng Panginoon Diyos para sa mga pagpupuri dyan sa atin sa Pila, Laguna. Hopefully ay maka-join din, no? By the grace of God, no? Kaya nga, hopefully, makadalo rin ako dyan one time, no? Ano lang, kailangan lang natin ayusin ang ating mga schedule, ano? Yan, at dito, pag-iingat din po kay Mape Alejandrino, sabi nga dito ni Nay Winnie, ano ho? Yan, kay Lorena, kay Marife Patual, yan, kay Julius, kay Anthony, kay Jerome, yan, sa pagbati at pag-iingat. At kasama rin natin ngayon, no, ang asawa ng aking partner, no, si Architect Arnel, no, kasama natin si Apong Tina, no, diyan sa Tarlac, no, sabi nga, no, nationwide, hindi lang nationwide, no, sa buong mundo, no, nakakarating ang salita ng Panginoon Diyos, no. Napakadali na ngayon kasi may mga social media ganito, kaya thanks God, no, para sa platform na ito na ginawa ng Panginoon upang may parating natin ang pangungumusta, yan, no. Yan,
Yan sa ating lahat. At yan, kasama rin natin siyempre si Nay Marta, no? Diyan sa Bulaking Chaong. Siguro ito ay to God be the glory, Nay Marta, no? Hindi toy, no? Yan, to God be the glory po yan. Hindi, walang Y. Tanggalin natin yung Y doon sa to, no? To God be the glory. Yan po. Yan. Yan, ingatan po tayong lahat ni Lord. Yan, sabi nga ni Nay Marta rito. At pagbati sa buong pamilya dyan sa Bulaking Chaong at saan mang lupalop ng mundo. Yan, kasi mga anak niya nasa ibang bansa. Ano? At yan, kasama rin natin from Osamis, no? Kasama rin namin sa Bible study, ito si Dr. Julia C. Yan, isang kagalakan ulit na magkakasama tayo dito. No? Sabi nga ay parang kahapon natapos kami, mag-i-11 na yata. No? Pero masaya at masarap na pag-aralan ng salita ng Panginoon Diyos. Napatungkulan po namin yung Revelation 18 na nagpapatungkol din dito no? Ano nga ba yung pinagmulan ng pagkaalipin na ito, pero hindi na ho natin i-discuss dito at nahaba po tayo no? Yun, napatungkulan po namin yan doon. Ano nga ba itong Babylon na ito, na pagbagsak na ito. So, at katulad nito pinag-aralan natin, it's similar po dito no? Kaya nga po kinakailangan po nating makalaya. Ano? At dito sa ating mensaheng ito, yan, kasama natin yung mga kapatid natin na nag-aral. Mga kasama po natin na nag-aral. Pinag-aralan po namin yung Revelation 18. Purihin ng Panginoon Diyos at ngayon kasama po natin ang bawat isa. Yan, sila Nanay Marta, si Nanay Gory, si Nanay Winnie. Yan, mga kasama po natin. Si Dr. Julia. Yan, isang kagalakan mga kapatid. At from Bacolod City naman po tayo, kasama natin ang Kuya George Pios. Yan, isang mapagpalang umaga. Kuya, diyan, at sa buong family. No? At yan, kasama rin po natin, siyempre si Pastora Fe, Andal Artillaga. Parang nabanggit ko na kanina, pero I want to make sure na hindi ko nakalimutan. No? Yan, that's all. Wala na po yata. At siya rin po kasi nasa huling comment. No? Pero kanina parang nandun na rin siya. Maaga po ito Yan, maaga po yan si Pastora. Yan. At yan po tayo magtatapos mga kapatid. At purihin ating Panginoon Diyos. Nawa, tayo po ay nakalaya. At tayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Sabi nga, breaking chains, how God's truth set us free. Kung tayo ay pinalaya na ng Panginoon, nananatili ang ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Parang nakita ko kanina si Ate Carmelyn Tanyo, no? Sa pagbati natin, no? Batiin na rin natin kasi parang nakita ko kanina baka yung internet lang po talaga may problema no? Parang ilang araw na ito, no? Baka naglilipat po ng poste, no? Parang minsan putol-putol, no? Minsan nagpapa-upgrade sila pero ganun pa din. However, mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. At yan, pagbati natin sa Azucena at Tanya family. Pagbati rin natin kay Brother Arthur. Pagaling ka, Brother Arthur. Na balitaan ko yung natamong injury mo dyan while naka-voyage. No? Dalangin ko ang fast recovery, no? At walang infection sa anumang sugat na yung natamo. At pagbati sa'yo. At yan, patuloy na panalangin, no? Sa ating Panginoon. Yun, at pagbati rin natin sa buong pamilya, kay Pau, kay Julene, at syempre kay Tyrone at kay Janessa. Again mga kapatid, dito po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan, salamat aming Diyos. Ikaw po ay nagpapatunay na ikaw ang nagbabasag ng mga tanikala ng kasalanan, tanikala ng katamaran, tanikala, Panginoon, upang kami ay lumayo sa iyo. Katulad nga po, Panginoon, na napag-aralan namin ito. Ang iyong pagkamatay sa krus ay siyang nagsilbi naming daan, katotohanan at buhay sa amin, Panginoon. Kaya nga salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo. Na hindi ito maging walang saysay sa aming buhay. Kundi ito, Panginoon, ay kapitan namin ng katotohanan na kami ay pinalaya mo na. Binayaran mo na ang lahat sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, sa lahat ng ito, nakalalapit po kami at patuloy na nakapagpupuri sa iyo. Huwag mo pong hayaan kami na mawaglit. Huwag mo pong hayaan kami
na malihis, Lord. At bagos, Panginoon, patuloy kami na tulungan mo upang magpatuloy sa lahat ng gawain na iyong pinagkakaloob sa amin. Muli sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan. At sa aming mga landasin na aming tutunguhan ngayon, naniniwala po kami na ikaw ang aming Diyos na nagpuprotect sa saan man sa aming Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, proteksyon, gabay, O Lord. Pagpapagaling, especially sa aming mga kapatid na may mga sakit, O Lord, na nabanggit, Panginoon. Ikaw po ang aming kagalingan at kalakasan. Mula po sa iyo, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil sa tagumpay na iyong gagawin sa aming buhay. Huwag mo po kami, Panginoon, hayaan, Panginoon, na magbase, Panginoon, sa aming mga circumstances o sa aming mga emosyon o sa mga nakikita ng aming mga mata, kundi magbase po kami, Panginoon, sa katotohanan na inihatid mo, na ikaw ang Diyos ng kalakasan, ikaw ang Diyos ng kagalingan, ikaw ang Diyos ng katarungan, ikaw ang Diyos na siyang magpuprovide sa lahat ng aming pangangailangan. Muli sa lahat ng ito, pasasalamat, Panginoon, at papuri sa tanging pangalan ng iyong banal na Espiritu at ng pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang Panginoong tumutulong sa amin upang kami ay mapalakas, O Lord, at gabayan mo sa lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkakaloob ng iyong kalakasang ito. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang nagturo sa amin at nagbigay ng kalakasan upang hindi hadlangan ng anumang kaaway na siyang umipigil upang ang katotohanan ay hindi namin mabuksan. Kaya nga, Panginoon, sa lahat ng ito, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, salamat po, Panginoon. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout. The shout of victory. Christ has died. Christ is there. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.